Hello, for today's vlog, samahan nyo naman ako sa aking ganap. Ayan, sunset. Paano na yan? 5 o'clock na. Sunset, pumunta kami sa labas ng kapitbahay ko. Kasama ko kapitbahay ko kasi mag-ukay-ukay kami sa labas. Pero, ukay-ukay. So, nagabinan mi. O pangukay. So, pauli na ni karon. Pauwi na natin. Pauwi natin na. So, ayan, December 27, kinabukasan. So, ayan, busy-busy kami sa paglalaba, sa paglilinis. Pero si Lolo Rek pala ay natumba sa kanyang bahay. At buti na lang may nakarinig sa kanya na sumisigaw. So, ayan, pinuntahan namin. 3 po kaming pumunta. Kasama ko yung 2 kapitbahay ko. So, pumunta kami at tinulungan namin si Lolo Rek. Tinulungan nila na paliguan dahil sobrang marami po siyang pupo. Nagkakalat-kalat ang mga pupo. So ayan, tinulungan naming maligo. So naghakot ng tubig si Dodong para maligo yan siya. Dahil sobrang talaga, mabaho talaga. Hindi na natin mabaho talaga siya. So ayan, kinukuskus nila yung mga paa. Salamat talaga sa mga kapitbahay namin tumutulong at nagmamalasakit sa kanya. Hirap pala pag mag-isa ka sa buhay, wala kang anak, wala kang asawa. So ayan, pag matanda talaga, ganyan na mangyayari sa sayo. Walang mag-aalaga. So ayaw din niya tumira sa bahay ng kapatid niya. Gusto niya sa bahay talaga niya, mag-isa siya. Basta hahatiran lang siya ng pagkain. So ayan. Good afternoon guys. Ayan. Si Chris ay naglilinis ng pupo. Kasi maraming pupo ng dog. Kasi may anak siya. Hindi pwedeng ikulong sa labas. So, andito sa loob ng bahay. So, natagalan akong pumunta dito. Kasi si Uncle Rick, natumba na naman. Tapos, nagkasugat-sugat. Lolo Rick. Tapos, ayun, si Pinky. Hala, ako kaig-vlog tok. So, kabahay ng mother-in-law ng nanay ni Chris, may tumira. Naglilinis doon. Naliguan pa si Lolo Rick. Maybe, binigyan namin ng pagkain. Kape kasi grabe siya. Ayaw niyang maligo. Parang sa Tagalog ang tugnaw. Tugnaw kaya siya maligo. Siguro maligo siya twice a year o once a year. So yung mga aso kinulong ko sa kwarto kasi si Chris ay maglilinis ng mga pupo na medyo matapang yung bagong panganak kaya hindi pwede si Chris makapasok. So ngayon si Chris ay naglilinis tapos yung mga aso sa loob ng kwarto for 20 na. So andito pa ako, ayan, bye. Yan. Piprituhin ko yan para sa aso sa labas. Yung kinulong ng aso sa labas. Ito kasi sa loob, dog food lang, pati liver mix sa dog food. So yung sa labas, hindi siya kumakain ng dog food. Kinakain niya isda, prito or karne. So luto-luto muna ako dito. Si Chris ay pumunta sa labas, bumili ng pagkain ng manok. So ako dito. Wala akong ligo buong araw guys kasi sobrang sama ng aming mga tiyan. May nagbigay kasi ng ulam kahapon tapos kinain. Si Dudong una sa mamang tiyan, tapos ako, tapos si Chris. Tapos si Lolo Rick din, nagtai-tai din. So ayun, siguro na sira na yung manok ngayon pero okay pa man. Okay pa man ang kinain namin pero hindi talaga okay siya. Hindi ko alam, basta yun na yun. Ayan. 5 o'clock na. At nandito pa rin ako yan. Nagpiprito ng pagkain ng aso. So, naghihintay ako kay Chris ay nandoon pa sa labas. So, pagkatapos ko magprito, papakainin ko yung aso. Uwi na din ako. So, ayan. So, hello guys. Ayan. Gumagawa ako ng malunggay dahil magsasabaw ako. Ngayon po ay 6 o'clock na. Kasi mag 5:45 na akong dumating galing sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, wala palang sinaing. So, ayun. Pagkasaing pa lang, 6 o'clock na. Tapos, wala pang ulam.
Bumili si Chris ng ulam sa labas. Dumating din ngayon na ding gabi na. So may dalang malunggay. Ganit, ay, aray. May dalang malunggay. So hihimayin ko tong malunggay para isabaw. Para mapakain na si Lolo Orek. Si Lolo Orek, tuktok lang tuktok doon kasi nanghingi na ng pagkain. Wala akong magawa. Magalit na naman yun. Nung isang araw, galit na galit sa amin yun. Hindi kinain yung pagkain. Pinakain ng aso. Kasi galit. Kasi gabi na daw kami nagbigay. Ano mga gawa ko kung hindi pa ako may trabaho ako. So, ang naiwan dito, hindi nagsaing agad. Nag-ano pa. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Ayan. Bising-bisi ang buhay, ang life. Mabilisan ito. Yung kanin, hindi pa naluto. Hindi pa nga kumulo. Bahala na. Magalit sila kung magalit. Kasi minsan magagalit talaga yung matanda. Pag matagal ang pagkain. Lalo na pag maggabi na at madilim na. Minsan nakakaawa naman talaga kasi ganun ang sitwasyon. Pero minsan din, ito lang. So, mamaya ulit guys. Ang isasabaw ko pala ay manok. Bumili si Chris ng 1/4. Sabawin ko na lang para may sabaw. At magkasya sa amin. So, yan lang muna guys ha. So, ayan. Nakibili ako ng isda. 100 peso yan. At yan. Kasama yan. 100 peso. At ito ang ulam namin, malunggay. With sabaw na manok. Ayan, sabaw. Ayaw ni Uncle Lolo Orek ng sabaw na manok. Ito, mainit na tubig. Ayan. Pasensyahan nyo na yung takore ko. Ilang dekada na yan. So, yan ang aking sinugba. Tatlong belo. Tatlo lang. Yung isa yan kay Lolo Orek. Kasi ayaw niya ng sabaw na manok. Ito po ang sabaw nating manok. Ayaw niya yan. Kasi gusto niya isda daw. Isugba. Susugba ang ating ginagawa. So, naghihintay po yon. Kanina pa yun ang tuktok lang tuktok. So, kanina pa siya tuktok lang tuktok. Kasi nanghingi na siya ng pagkain. So, ngayon ay 7 o'clock. Kaya sinabihan ko siya na maghintay siya. Huwag siyang pumasok sa bahay niya. Maghintay siya. Nadalhan ng pagkain kasi hindi pa luto yung pagkain. Kung nakinig yon, hindi yun papasok. Pero pag papasok yon, hindi na yun kakain. Kasi galit na yun. So, yan lang po. Mamaya ulit. Isda at sabaw na malunggay lang. Kaya ayaw niya ng manok. Lakaw na. Dudong na maghahatid. Alas 7 na guys. Sinundan ko si Dodong dyan dahil magagalit yan kay Dodong. Aaway na naman niya si Dodong. Pag andyan ako, hindi yan siya mga away masyado. Parang kinokontrol niya ang sarili niya magalit. Kaya sinusundan ko si Dodong maghatid ng pagkain. Isda man ang amalan? Sinog ba? Ha? Oo, init pa. Sige ya. So, ayan guys. Napakain na natin ang Lolo Orek. So, ang sunog ba na naiwan? Dalawa na lang. Ayan. Dalawang sunog ba. At ito guys, ipiprito natin yan. O, yan. Ipiprito. Para bukas. So, diba? Tipid-tipid sa ulam. Man. Kuan daw. Palit og katol. Katol. Palit og katol. 10 peso daw. Para di ko, Lolo Orek. Oo, pati ato apod. Kaya dahang kayong lamok. So, that's all for today guys. Thank you for watching. Kain muna ako ng sinugba. So, hindi ko napapakita. Thank you for watching. So, ito mga gamot ko. Yung gamot ko sa ubo, Robitussin. Pero ngayon, hindi na ako uminom yan. Solmux with zinc. Sa ubo din yan. Hindi na rin ako uminom kasi okay naman ako. At ito ang iniinom ko ngayon, MX3. Food supplement. Yan, dietary supplement capsule. Bali, dalawa yan. Binili ko yan nung nakatanggap. Nung nagka-pera ako, binigyan ako ng amo. Ito, gamot ni Chris. Kasi yung high blood niya, mataas pa din. Ito, gamot, no? Tingnan nyo. Ang 5 mg itim. Ito, ang amlodipine na 10 mg para kay Lolo Orek. May vitamins. Ayan. Vitamin C, non-acidic. Yan mga gamot ko.
Itong Kremel S, yan, pag masama ang sikmura. So, ayan. Yung Indiral, nagamot ko sa puso pag magpalpitate, wala dito, nasa wallet ko. Kasi kailangan yan, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko talaga yun. So, bigyan natin sila ulit ng isang gamot. Kasi hindi pa man siya natapos kumain. Ayan. Kuha ko ng isa. Right med po yan. 10 mg na amlodipine sa high blood. So, punta na tayo doon. Tambal sa kuan. High blood. Parke man. Ah. Di ka mainom tama sa high blood? Ha? Hmm? Katul? Sino yaman? Amlo di pwede ka mainom. Ako naman at kita yan na ulaman. Ano yayo? Katul? Mandalang yung kundodong. Ang hinihingi ay katul. So, yung kapitbahay namin dyan, oh. Hindi pa din umuwi. Nasa ospital pa. So, dyan. Sa bahay ng biyanan, may tao na. May nakatira na. Andyan din si Dudo ngayon. Makipaglaro. Thank you for watching, guys. Bye-bye.